Hanggang sa ngayon ay may nalilito pa rin tungkol dito kay XRP. Ano nga ba talaga si XRP? At ano naman ang koneksyon niya kay Ripple? Iisa lang ba sila? O magkaibang entity? Bakit nga ba napaka-unique na XRP kumpara sa ibang mga crypto tulad ni na Bitcoin at Ethereum? Kung isa ka po sa mga naghahanap ng mabilis, mura at epektibong paraan ng pagpapadala ng pera sa ibang bansa gamit ang crypto, baka si XRP na ang matagal mo nang hinahanap. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Si XRP ay isa pong digital asset. Ibig sabihin ay isa po siyang uri ng cryptocurrency o digital na pera na pwedeng gamitin sa mga transaction online. Pero hindi lang siya basta digital coin gaya ni na Bitcoin or Ethereum. Ang XRP ay ang native po na pera or native cryptocurrency ng isang blockchain network na tinatawag na XRP Ledger. Isipin mo ang XRP Ledger na parang isang highway na mabilis ang takbo ng mga sasakyan. At si XRP naman ang sasakyang ginagamit para makatawid dito. Dahil dito ay mabilis po ang transaction. Halos wala kang bayad na fee at kayang magproseso ng libo-libong transactions kada segundo. Kaya kung ang ibang crypto ay mabagal at mahal ang gas fee tulad ng kay Ethereum, si XRP ay kabaliktaran. Siya po ay mabilis, mura at saka efficient. Ang pangunahing layunin ni XRP ay para po sa cross-border payments o pagpapadala ng pera mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW na nagtatrabaho po sa Dubai at gusto mong magpadala ng pera dito sa Pilipinas, karaniwan ay dadaan ito sa maraming bangko. Magkakaroon po ng conversion fee at aabutin pa ng ilang araw bago ito dumating. Pero kung gagamit ka ng XRP, halos instant po ang padala at napakaliit lamang ang transaction cost. Ilang segundo lamang ay nandun na sa pamilya mo ang pera or natanggap na po nila. Kaya nga ginagamit sa XRP bilang bridge currency o isang tulay na nag-uugnay ng iba't ibang pera mula sa iba't ibang bansa. Dito ay maraming nalilito. Maraming nagsasabi na si XRP at Ripple ay iisa. Pero ang totoo ay magkaiba po sila. Si Ripple po ay isang kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya ay Ripple Labs Incorporated. Sila po ang nag-develop at patuloy na nag-i-improve sa XRP Ledger. Si XRP naman ay ang mismong digital coin. Siya po ang token na ginagamit sa loob ng XRP Ledger para magpadala po ng value. Parang ganito po ang analogy. Si Ripple ay parang kumpanyang gumawa ng isang highway system. At si XRP po ang sasakyan na ginagamit sa highway na ito. May relasyon po sila pero hindi po sila magkapareho. Kaya kung may mga balita tungkol kay Ripple, hindi ibig sabihin nun ay si XRP mismo ang apektado at ganun din pabaliktad. Marahil ay narinig mo na rin ang issue noon kung saan ay kinasuhan si Ripple ng US SEC o Securities and Exchange Commission. Sinasabi po ng SEC na si XRP raw ay isang security at hindi isang cryptocurrency. Pero lumaban po si Ripple. Sabi ng kumpanya, si XRP ay hindi security, kundi isang digital asset na may malinaw na gamit sa real-world payments. Nagtagal po ang kaso ng halos 3 taon or 3 years. Pero nitong nakalipas na taong 2023, malaking panalo po ang nakuha ni Ripple matapos sabihin ng korte na si XRP ay hindi isang security kapag binili sa open market. Dahil dito ay bumalik po ang tiwala ng mga investors kay XRP at muling tumaas ang kanyang presyo sa market.
Ang XRP Ledger ay isa po itong decentralized blockchain network. Pero hindi ito gaya ng kay Bitcoin na gumagamit po ng proof of work. Gumagamit po ang XRP Ledger ng tinatawag na consensus protocol. Ibig sabihin nito ay may mga validators sa network kung saan ay ito ang mga tao or kumpanya na nag-a-approve ng mga transaction. Pero hindi sila kailangang gumamit ng malalaking makina o kuryente gaya ng kay Bitcoin. Dahil dito ay sobrang bilis po ng XRP Ledger. Kayang magproseso ng hanggang 1,500 transactions per second habang si Bitcoin ay halos 7 lang kada segundo. Maraming financial institutions sa buong mundo ang interesado at gumagamit kay XRP. Ilan po sa kanila ay mga bangko at remittance companies na naghahanap ng mas mabilis at mas murang paraan ng paglipat or pag-transfer ng pera. Ilan sa mga dating nakapartner ni Ripple ay sina Santander, American Express at SBI Holdings. Sa Asia, marami ring interesadong bansa tulad po ng Japan at Singapore na gustong i-integrate ang technology ni XRP sa kanilang sistema. Simula po noong 2017 bull run, naging isa si XRP sa mga top 3 cryptocurrencies sa market. Umabot pa siya ng halos $3.84 noong January 2018. Ngunit dahil po sa kaso ng SEC, bumagsak ang kanyang presyo. Pero kahit ganon, nanatili pa rin siya sa top 10 sa buong mundo. Ngayong natapos na po ang kaso at malinaw na ang kanyang legal status, maraming analyst ang naniniwala na posibleng bumalik sa dating glory itong sa XRP sa susunod na bull market. Kung isa kang investor na naghahanap ng long-term na coin na may real-world use case, si XRP ay isang solid na option. Meron po siyang aktual na gamit at hindi lamang po hype. Kung isa ka namang OFW or may pamilya sa ibang bansa, posibleng makatulong sa iyo ang technology ni XRP para sa mas mabilis na remittance. Hindi mo na kailangang dumaan sa sobrang mahal na bayarin sa mga traditional remittance centers. At kung ikaw ay trader, maganda pong bantayan ang galaw ni XRP, lalo na ngayong nalinis na ang pangalan niya sa korte. Ayan. At sa dami po ng crypto na puro pangako lamang, si XRP ay may malinaw na mission. Hindi po siya basta speculative token lamang. Isa siyang asset na may tunay na gamit sa pagpapadala ng pera sa buong mundo. Ang pinaka nakakabilib kay XRP ay ang kanyang bilis, mura ang bayad at may konkretong suporta mula sa isang kumpanya na may malawak na vision para sa global finance. Yan. At sa huli, kung gusto mong mag-invest sa crypto na may tunay na layunin at hindi lang dahil sa hype, dapat mo pong isaalang-alang itong si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.